So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So kung matatandaan nga ninyo, mga minamahal, na naibalita na hindi invited daw itong si PBBM doon nga po sa inauguration ni Donald Trump. So ngayon, alam naman natin yung totoong reason kung bakit hindi invited itong si PBBM dahil since 1980s, since 1880s pa po, hindi na nag-invite ang Amerika, ang United States, na mga head of state ng bawat bansa. So, alam naman po natin yan. At hindi de porket sa hindi in-invite itong si PBBM, magkaaway na itong si Donald Trump at itong si President Bongbong Marcos. Remember, nung nanalo si Donald Trump, diba? Nung nanalo si Donald doon sa Amerika, tumawag si PBBM at nagbigay ng pagbati. At ano yung response, 'di ba, ni Donald Trump? Nagkausap naman daw sila ng maayos. So nagkausap sila ng maayos, madami silang pinag-usapan at naging maganda yung kanilang conversation. Now, ngayon, mga minamahal, mayroon pong pinapakalat na chismis yung mga kupal ng mga DDS. Kaya daw po hindi invited si PBBM doon nga po sa naturang event kung saan inauguration ni Donald Trump. Abay, pinalabas nila, kaya hindi invited si PBBM dahil ang invited daw po ang pamilya ng mga Duterte. So sa madaling sabi, hindi invited ang presidente pero invited ang vice president. Oh my goodness, grabe naman tong sukdulan ng pagiging ilusyonada. 'Di ba? Grabe yung muni-muni ninyo. Talaga nga namang nakakahanga yung imagination ng mga DDS. So ang inimbitahan daw po ng United States para daw po pumunta doon sa inauguration ni Donald Trump ay itong si Vice President Sara Duterte at yung pamilya ng mga Duterte. Na 'di ba, mga minamahal, magtataka kayo, ambassador lang po yung pinapapunta doon. Hindi naman po presidente or vice presidente, ambassador lang. So bakit invited itong si Sara Duterte? Gumawa sila ng fake news na yon, mga minamahal. Sabi ko ay wag natin tong patulan kasi hindi naman to hindi naman yan align sa atin. Ngunit ang ginawa po ng ABS-CBN, finact check nila. Kasi tama nga naman na i-fact check yung mga ganyang klaseng bagay dahil in the first place nagkakalat sila ng ng fake news. 'Di ba? Fake news 'yan at hindi dapat makatwiran na paniwalaan ng mga, syempre ang unang maniniwala diyan yung mga kupal din mismo ng mga DDS. Lalaitin nila si PBBM, hindi invited yung bangag, hindi invited yung adik, pero tingnan ninyo yung nilalampaso ninyo, yung sinisiraan ninyo, kina-character assassinate ninyo na si VP Sara invited doon sa sa United States. Ito nga yung mga content nila, mga minamahal. Nakikita ninyo? Pamilya Duterte imbitado sa inauguration ni President Donald Trump. 'Di ba? Isa na yan sa mga nag-content, yung si Kabakla, si kaimbutido. Yeah. So ngayon, may balita ang ABS-CBN News at kinumpirma nila, mga minamahal. Ito yung balita pa nga, Ayan, pakita ko sa inyo. Ilagay na lang natin dyan para mabasa ninyong lahat. Ang sabi dyan, walang kumpirmasyon mula sa official sources ang di umano'y imbitasyon kina Vice Presidente Sara Duterte at dating President Rodrigo Roa Duterte sa inaugurasyon ni United States President-elect Donald Trump sa Enero 20, 2025. So nakalagay dyan, mga minamahal, walang kumpirmasyon mula sa official sources na inimbitahan si Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa inaugurasyon sa United States elect sa 20. Pinagbasehan ng ilang post ang sinasabi ng dating press secretary na si Trixie Cruz Angeles na kinumpirma ng kanyang sources, sa Department of Foreign Affairs ang imbitasyon sa mga Duterte. Kalaunan ay bumuelta ito at sinabing hindi siya ang nagkumpirma nito at hindi rin niya kayang kumpirmahin ang impormasyon. Biruin nyo, yung gagawa-gawa kayo ng chismis, gawa-gawa kayo ng ng mga balitang hindi naman totoo, naturingan ka pa man ding abogado at dating secretary, 'di ba? Presidential secretary ng bansa Pilipinas na ngayon bumaliktad na sa administrasyon. Ngayon papakalat ka ng fake news. Tingnan nyo ba naman yung pinakalat na fake news, mga minamahal, na invited daw po itong si Sara Duterte, pati yung kanyang ama, doon sa inaugurasyon ni Donald Trump dahil
ayon sa kanyang sources doon sa Department of Foreign Affairs, sinabi niya na mayroon daw sa kanya nag-sprekitik. Ngayon, sinundutan ito ng mga vloggers. Sino-sino yung mga vloggers na nandyan? Sinundutan ito ng si Kabibig daw. Makikita nyo naman yung kanyang mukha dyan. 'Di ba? Mga showbiz balita, 'di ba? Mga ganyan. Pinick up yung post ni Attorney Trixie. Ngayon, na pinick up yung kanyang post at siya yung naging source kung bakit nila na-contento, bigla-bigla niya namang magbabago yung kanyang statement. Na kaya siya sabi niya, binueltahan niya na hindi siya yung nagkumpirma. So, napaghalataan, no? Sabi ko sa inyo, mga minamahal, ito yung ibig sabihin ng nasobrahan sila sa pag-idolize sa kanilang patron. Na kahit hindi naman VIP, mga filingerang prag, gusto nila pagmukain na VIP itong si Sara Duterte kahit hindi naman. Gusto nilang pagmukain special. Ano yung special? Siguro special child. Itong si Sara Duterte, hindi yung special sa paningin ninyo, special child talaga siya. Hindi siya normal na Pilipino, special child. Biruin mo, Vice President ng bansang Pilipinas, binigyan ng threat ang presidente, pupugutan ng ulo. Tapos pag pinag-uusapan yung kanyang issue patungkol sa confidential funds, 'di ba? Yung intelligence funds niya, hindi makasagot. Kung ano-anong topic ang inuungkat, kung ano-anong issue ang binubulat-lat. So imagine nyo, Vice President tapos abogado, ganyan yung pag-uugali, naghahangad pa na maging presidente. Ilusyonada nang sabi niya, siya naman daw talaga dapat ang totoong presidente kung hindi lang daw siya pinagbise ni Amy Marcos. Ibig sabihin, uto-uto ka pala. 'Di ba kung inutusan ka ni Amy Marcos na mag-vice-presidente ka, sinunod mo, tapos hindi mo kinalaban si PBBM, ibig sabihin, uto-uto ka nga talaga. Bakit ka na naniwala sa sinabi ni Amy Marcos? Wala ka bang sariling pag-iisip? 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, nothing special. Kay VP Sara, wala kayong makikitang special. Siguro special sa special child. Kasi gano'n naman talaga siya mag-isip eh. Pati tingnan nyo, yung kanyang mga supporters, ganun na din mag-isip. Parang naay na jud something sa kanilang mga brains. Nakikita ninyo, delusional, sobra yung pagka-ilusyonada, nasobrahan yung kanilang yung imagination nila, talaga nga namang pinanindigan na ang imahinasyon ay walang limit. 'Di ba makikita ninyo, nakakaloka, hindi ba kayo nahihiya? Gagawa-gawa kayo ng fake news, tapos ngayon na nabisto na ikaw yung source, bigla-bigla mong babaguhin yung mga statement na sinimulan mo. Na-content ka na ng mga vloggers na mga maliliit. 'Di ba? Ng mga vloggers, ng mga attack dogs ninyo, na-content, no? Si Sara Duterte invited doon sa ni Donald Trump, tapos hindi naman pala, wala naman palang confirmation. Ano yun? So, napaghalataan lang kayo na for the views. Mga fake news. Diba nakakaloka, mga minamahal? Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Kayo, ano po yung masasabi ninyo patungkol dito sa mga kanilang ilusyon? Mga minamahal, again, it's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal. Pahingi lang po ako ng likes, tapos ng comment, tapos pakishare na din po ng video na to. Yun lamang po, ingat mga kababayan.